Pagkatapos mo mag-file online ng tax return sa Bureau of Internal Revenue or BIR at meron kang babayarang taxes, merong isang simpleng paraan para bayaran yung ating tax sa Bureau of Internal Revenue conveniently. Yung hindi ka nalalabas ng opisina mo, pipila sa bangko, at magbabayad over the counter o kaya naman sa Revenue Collection Officer. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So pumunta lang po tayo sa BIR website. Ito po yung BIR website natin. At bago na po yung ating BIR website, click nyo lang po itong e-services. Tapos scroll down lang po. At click nyo lang po itong e-pay or electronic payment. Yan. Ito po yung mga available na online payment options sa pagbabayad ng taxes sa Bureau of Internal Revenue. Ito rin po yung ginagawa natin sa company natin, Accounting Tutorial Center, at sa aking accountancy profession for my practice of my profession. So, nagbabayad na lang tayo online ng ating taxes para hindi ka na pupunta sa labas, pipila sa bangko, bago tawagin, tapos babalik sa opisina mo, ubos yung oras mo. Okay? Ito po yung mga available online payment options. We have Land Bank, PisoNet, GCash, Maya, Development Bank of the Philippines, we have Mayeg, and we have the Union Bank. Ngayon po, available lang po itong e-pay or electronic payment channel payment options sa mga EBIR forms online filers. Yung gumamit ka ng EBIR forms sa pagpa-file online ng tax return mo at nakatanggap ka ng proof of email confirmation para sa pag-file mo online. Therefore, hindi po to available sa mga EFPS because yung mga EFPS natin na taxpayers, bank-to-bank na yan, yung payment option sa kanila, kung ano yung nakalink na bank payment option dun sa kanilang EFPS, yun yung gagamitin pambayad sa EFPS nila. At sa mga manual filers, wala na po tayong manual filers. It's either EFPS ka, online filing, or EBIR form online filing starting 2024 because of our Ease of Paying Taxes Act or Republic Act number 11976. Okay? Ngayon po, wala na po tayong GCash. Mapapansin nyo po, available po yung GCash. Dati rin po namin ginagamit yung GCash para sa ating online payment ng ating tax return. Maganda nga yung GCash kasi wala siyang convenience fee. Problema, babay na. Wala na po yung BIR payment sa GCash as of the shooting of our ATC video today, November 17, 2024. Wala na po. So, ang ginagamit po namin dito ay itong this one, the Mayeg. Mayeg po. So, yung Mayeg po, ginagamit po namin yan pambayad online ng ating tax return kung merong babayaran. Kung wala, file lang tayo ng tax return para di mag-open case at wala tayong penalty for open case. Tapos kung meron babayaran namin siya online. Pagbayad namin online, gagamitin namin yung aming credit card or debit card. O kaya naman yung GCash kasi pwedeng pambayad yung GCash sa Mayeg. Ito po yung Mayeg natin. Type nyo na po sa browser nyo, mayeg.ph. Ito po. Login lang po kayo. Tapos pwede po kayo mag-login using your Google account, katulad po ng ginagawa namin. Sa akin po, login lang po tayo using our Google account. Tapos punta lang po tayo dito sa online tax payment. Ito po, online tax payment. Yan. Tapos pay taxes online. Tapos lagay nyo lang po yung amount ng babayaran yung taxes. Example po, 3,000 pesos doon sa ating quarterly percentage tax. Tapos po yung TIN. So, yung pambabayad yung credit card or debit card, kahit hindi siya parehas doon sa inyong babayarang tax dito. Example po, pwede nyo bayaran yung tax ng company nyo dito, even if gagamitin yung credit card or debit card pambayad ng tax ay yung personal ninyo. Katulad po ng ginagawa namin. Binabayaran po namin yung tax ng company natin dito, ATC, tapos ginagamit po natin pambayad yung aking debit card or credit card, tapos nire-reimburse na lang sa atin ng ATC, Accounting Tutorial Center, our company. Pwede po yun. So, ang magpiprevail naman po is yung details ng taxpayer na binayaran nyo dito. So, for example, sa akin po, yung ating TIN, tapos branch code 000, RDO code natin, sa RDO 18 po tayo, Olongapo City. Tapos form series, example po natin yung ating quarterly percentage tax, 2551Q. So, marami po pwedeng bayaran dito, kahit income tax, expanded withholding tax, value-added tax, nandito rin po. Ito po yung 2551Q, tax type, automatic, percentage tax. Tapos yung return period po natin, yun yung last day
last day ng coverage period. Example po, third quarter. Ang last day ng coverage ng third quarter ay September 30. So, September 30 po tayo, this one. Tapos po, next po natin siya. Tapos, insert email. Sa email po, dapat po yung active na email ang ilalagay nyo dito. Kasi dito po ipapadala ng MAYEG yung proof of payment ninyo online ng ating tax return. So, in our example po, this one, kakopy-paste ko lang po yung email ko. Ito po, maganda i-copy-paste nyo na lang po. Huwag nyo nang i-type. Kasi hindi po nababalidate na sa MAYEG kung tama ba yung email nyo or mali. Copy-paste lang po. Tapos, next. Tapos ito na po yung babayaran natin. Confirm nyo po yan. Tama ba yung TIN, email, kung saan ipapadala yung proof of online payment ng tax return nyo. Description, yung babayaran yung tax, 2551Q, the coverage period natin, third quarter, RDO number. So kung may mali dyan, edit nyo lang po yung details dito. Tapos confirm and pay. Yan. Pwede pong e-wallet. Sa e-wallet po, pwede mo bayaran using your GCash, Shopee Pay, GrabPay, or PayMaya. Pero hindi po namin nasubukan itong PayMaya, Shopee, tsaka GrabPay. Ang pinambabayad namin pag may laman yung GCash natin is GCash. Tapos, okay naman, credit card. Kasi meron tayong credit card or debit card. Pwede po gamitin yung credit card or debit card kahit sino. Basta may consent kayo kung gagamitin yung credit card or debit card ng ibang tao. May consent kayo. O pwede naman para yung sarili mong debit card or credit card. Pambayad mo ng taxes mo dito. Online payment. Okay? So, after nyo pilapan yan, yung credit card, debit card natin, may convenience fee lang po tayo na 67.50. Mas maganda na po yung convenience fee, 67.50, kasi naman lumabas kayo ng opisina nyo, masayang yung oras nyo. Pipila pa kayo ng matagal doon sa bangko kasi maraming taxpayers din nagbabayad. Kaya kami, conveniently, online payment na lang tayo ng tax return natin. Tapos, after po ng payment online, meron po kayo marireceive online proof of payment. Ito po. Ito po yung proof na nakapagbayad na kayo successfully ng online tax return ninyo. Yan po. BIR, TIN ko yan. Ito po yung actual. Actual po sa akin po ito. Yan. Olongapo City, 2551Q, percentage tax, coverage period, third quarter, kakabayad ko lang. Nagbayad po ako ng 3,000 pesos na percentage tax. Good taxpayer tayo. Nagbabayad po tayo ng tamang buwis kasi yun din po ang tinuturo natin. Tapos may transaction fee na 67.50. Tapos may total amount tayo na binayaran, 3,067.50. Mas pipiliin ko nang yung magbayad ako ng convenience fee na maliit lang naman yung halaga kaysa naman lumabas kami ng opisina at maghintay ng matagal sa bangko kasi maraming kliyente ang bangko, hindi lang naman taxpayers, para magbayad ng tax over the counter sa bangko. Yung iba kasing taxpayer, mas gusto yun eh. Wala namang problema yun kung gusto nyo, mas gusto nyo ng over the counter sa bangko or sa revenue collection officer. Pero nga, we strongly recommend the online payment of our tax returns. Why? Meron ka ng backup sa email mo ng proof of online payment ng inyong tax return. Kasi sa bangko pa nagbayad ka over the counter or revenue collection officer or RCO, walang email confirmation na nakapagbayad ka ng taxes mo sa bangko. Okay naman sa RCO, wala. Ang ibibigay sa'yo yung proof of payment na hard copy. Kung gusto mo ng online na backup, i-scan mo pa yon. Tapos i-save mo sa Google Drive mo or Dropbox. Okay naman sa computer mo. Pero dito, sa ating online payment option, in our example, MAYEG, meron po tayong email proof confirmation as backup na nakapagbayad tayo. Just in case sabihin ng BIR, hindi pa tayo nagbayad, meron tayong backup. Para hindi mo nakalungkatan yung records mo na hard copies, titignan mo na lang yung email mo. Make sure na yung email na gagamitin ninyo ay meron kayong access bilang taxpayer. Kung meron kayong bookkeeper, accountant, accounting firm, or law firm na nagpiprepare ng inyong tax return at nagbabayad ng tax return on your behalf, make sure na yung email na gagamitin ay yung email nyo bilang taxpayer para pag nilayasan kayo, naghiwalay kayo, ay ma-access mo yung mga backup mong online proof of payment ng inyong taxes sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Maliwanag po ba? And if you want to learn more how to file and pay your own tax return, bookkeeping, tax audit, tax mapping, financial statement, VAT or non-VAT,
meron po tayong iba't ibang RWB books na may exclusive na A2C videos para mapag-aralan nyo yung ating BIR tax compliance, lalong-lalo na kung mag-start kayo ng business or existing na yung business ninyo, tapos wala kayong alam sa BIR tax compliance, nangangamote kayo. Pwede nyo pong pag-aralan para hindi kayo tanong-tanong sa bookkeeper nyo, accountant nyo, research nyo, kasi tayo rin po magtuturo nun. Pumunta lang po kayo sa ating website, atcbebe.com. Nandun po yung mga available nating RWB books na may exclusive na A2C videos available only sa mga book owners natin using our website para mapag-aralan yung step by step yung tamang BIR tax compliance like yung pag-prepare ng iba't ibang tax return, pati na yung pag-fill out ng ating manual books of accounts. O kaya naman kung meron kayong existing tax audit, meron din tayong RWB book dyan na may mga template ng protest letter, transmittal letter, iba't ibang mga letters sa Bureau of Internal Revenue para hindi kayo nangangamote pagdating sa BIR tax compliance. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan. And if you want to learn more, panoorin nyo po yung next video natin na 3 ways or 3 reasons kung bakit hindi muna kayo magbabayad ng tax sa Bureau of Internal Revenue. So bago kayo magbayad ng tax sa BIR, panoorin nyo muna yung video natin, next video natin, para maiwasan natin yung iba't ibang violations and penalties. Okay? Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye!